Topic natin ngayon tungkol sa chicken feet. Kumakain ba kayo ng paan ng manok? Okay, sanayan to. Pero actually, magugulat kayo, mura lang tong paan ng manok, kinakain ng Pilipino. Meron palang pag-aaral, may mga benepisyo sa balat, sa kutis, at sa arthritis. Kaya kung problema nyo, tumatanda, nagsasag yung balat, kung problema nyo, masakit ang tuhod sa pag-edad, arthritis, tingnan natin kung bagay sa inyo ang chicken feet. Pero syempre, may positive, meron ding negative konti sa chicken feet. Sa ibang bansa, ang chicken feet parang tinatapon nila sabi nila, madumi. Pero sa atin, sa ibang bansa naman, mura at nutritious ang chicken feet kasi mataas siya sa collagen. Okay, yung collagen, naririnig nyo, maraming produkto nagbebenta ng collagen. Pero ito, natural collagen. May collagen sa mga litid-litid ng bulalo, pero chicken feet may collagen yun Di ba yung paa ng manok, may mga litid-litid doon Tsaka maraming klaseng luto at mga sarsa. So, minsan lang baka sa sarsa tayo magkakatalo. Ano ang laman ng chicken feet? Diba? Pang mahirap, pang mayaman, kinakain din ng chicken feet. Ang chicken feet may balat. Okay? May balat siya, may litid siya sa loob. Kinakain yung litid, healthy yon. Yung parang madikit-dikit at may tendon doon. May tendon, may litid at may maliliit na buto. Okay? Ingat tayo sa buto. So, tingnan natin, ano ang nutritional benefits ng chicken feet? 2 pirasong paa ng manok, 70 grams. Okay? Ilang calories? 150 calories. Pwede na. Ang maganda sa chicken feet, 14 grams of protein. Mataas ang protein niya. May 14 grams of protein, chicken feet, at may 70% collagen. Diba? Mahal tong collagen na to. 70% collagen para yan sa litid. Pero ang problema, may fat balat ng, siyempre kahit chicken feet, may balat na dun yung taba So, meron din 10 grams of fat. Gusto natin yung collagen, medyo ayaw natin yung fat. Carbohydrates, halos wala, 0.14 grams. May calcium siya, 5% of daily needs, pwede na. May phosphorus siya, 5% of daily needs. Konting vitamin A, 2%. At mayaman ang chicken feet sa folate. Pambuntis, folic acid, 15% para yung baby na ipapanganak, hindi magkaroon ng nerve defect, di ba? Folic acid, 15% ang folate ng chicken feet na 2 piraso. So, ang chicken feet, ang pinaka-component niya yung collagen, So, para sa shape, strength, sa skin, gaganda, tapos yung folate nga para sa hindi magka-abnormalities ang bata at pampaganda ng DNA synthesis. Tingnan natin benefits of chicken feet. 3, mainly. Number 1, chicken feet pwede daw pampaganda. Okay, for skin. May pag-aaral, pag kumakain ng maraming chicken feet, yung balat mas hydrated. Paluto tayo kay Doc Lisa ng chicken feet yan. Mahilig sa chicken feet. Mas elastic, mas malambot ang muka at mas dense. At yung cellulite yung taba, pag kumukulubot ganito, nababawasan. At yung skin waviness, nababawasan. Okay? Tingnan natin yung pag-aaral. Pwede na naman yung pag-aaral nito. 6-month study, 105 women, pinag-aralan, pinakain ng chicken feet, nakita nila mas gumanda yung balat. Better wound healing, mabilis maghilo mga sugat, less pagtanda, less sira sa UV light, at merong component na hyaluronic acid. Alam yan, yung mga mamahaling creams na binibili natin, may hyaluronic acid, anti-aging yun Diba? Pero mamaya, may side effect din yung chicken feet. Sasabihin ko rin, pros and cons to So, 1, pwede sa skin, pampaganda, mura pa. Number 2, benefit, kahit ako nagulat, para sa arthritis, joint pain, pwede pa sa joint pain. Kasi nga may collagen Collagen, kailangan natin yan sa buto natin, diba? Tsaka sa joints natin. Yung collagen ng chicken feet, pinag-aralan, pwede sa may arthritis.
Ang dami ko na makikitang pasyente, lalo na yung mga mahihirap kong pasyente. Pag mahirap kasi, usually masakit ang tuhod nila eh. Kakatrabaho sa atin, kaka-work, masakit ang tuhod. Diba? So, knee osteoarthritis, pinag-aralan, 191 katao na puro masakit ang tuhod, binigyan ng 3 buwan ng chicken feet. Ang nangyari, nabawasan ang sakit sa tuhod, nabawasan yung paninigas sa tuhod, at mas nagalaw ang tuhod kasi nga may collagen. Alam ko maraming binibigay sa mga arthritis, merong mga glucosamine, chondroitin, marami pa, o itong mga collagen. Pero ito natural chicken feet kasi nga litid yung kinakain mo Isa pa para sa arthritis, may isang 12-week study, 3-month study, 139 na athletes, binigyan naman to ng collagen, mas lumakas, nawala yung sakit yung katawan nila. Number 1, para sa balat. Number 2, para sa joints, pwede kumain ng chicken feet. Gano'ng karami? Mga 2 piraso, 2 chicken feet in a day. Number 3, ang chicken feet, collagen, maganda rin sa buto. So, sa mga babae na menopause, na lumalambot na ang buto, osteoporosis, bone loss, baka ma-fracture, pwede ang collagen ng chicken feet. Pinag-aralan yan sa menopausal women. Okay, so ito medyo may konting pag-aaral to, itong collagen. Number 4, sa blood sugar, hindi ganun kalaki ang pag-aaral. Parang animal study lang na baka hindi tataas, pero hindi natin sure sa blood sugar. Kasi daw, ini-stimulate ang glucagon like peptide 1, pero hindi natin sure to sa diabetes. Sa puso, hindi rin natin masasabi good or bad sa puso. Okay? Ngayon, pupunta tayo sa bad effects. Hindi naman 100% bad. Ang problema sa chicken feet, yung linis. May mga ibang lugar, sabi nila, actually, hindi ko naman ganun kalinya yung pagtingin. Siguro mga ibang mas marunong. Meron daw chicken feet na parang madumi o may ammonia na parang na-burn. Yun ang sabi sa parang pagduda kayo na yung chicken feet na siguro pangit ang itsura o parang na-burn daw o may diferensya yung paa o baka may sakit o ganon, wag nyo kakainin. So, dapat maganda yung chicken feet. So, yung cleanliness nung chicken feet, importante. Okay? So, nasa pagbili nyo na yan. Number 2, yung buto ng chicken feet masyado maliit, meron na babarahan, Ingat sa pagkain, baka malunok yung buto. Wala naman masama kung maliit na buto malunok. Pero syempre, maliliit yun baka ma-choke. So, cleanliness, choking risk. Another problem sa chicken feet, yung fat content. Medyo mataas ang fat content natin. Di ba? Sinabi ko, 10 grams of fat. Tsaka meron siyang trans fat sa balat So, tapos ang chicken feet, prito pa. Di ba? Deep fried. Minsan may sauce na maalat-alat, na maanghang-anghang, masarap pagkaluto, may konting trans fat, pag deep fried, pwede tumaas ang cholesterol. So, yun lang ang mga konting issue. Diba? Pero otherwise, kung healthy ka naman, malinis yung chicken feet, kayo nagluto, tinanong ko nga yung kasama namin dito, diba? Pag si Doc Lisa, lagi kumakain ng chicken feet yan So, yan ang binibili niya So, actually, pwede pala siya kainin. So, okay ang chicken feet para sa mahirap, source of protein, parang karne na rin, mura pa kung nagtitipid tayo. Lalo na kung may arthritis kayo o baka may problema sa balat, pwede subukan ito. Basta malinis ang pagkaluto. At syempre, sa pagluto, wag lang masyadong maraming mantika o masyadong maalat ang pagkagawa kasi doon tumataas yung calories. Okay? So, sana nakatulong to. Mura at masustansya. Chicken feet, pwede naman po. God bless. Share po natin.